Karaniwang biyahe ito ng mga bakasyonista para bisitahin ang kanilang pamilya na maganap ang trahedya sa Doña Paz. Nananganib ang buhay ng mga pasaherong natatakot habang tumatalon sila mula sa naglalagablab na barkong lumulutang. Para sa iba, nakamamatay kahit anong piliin. Hindi ito unang beses na nasangkot ang kumpanya sa aksidenteng pwedeng maiwasan at siguradong hindi rin ito ang huli. Habang umaalis ang Doña Paz noong ika-20 ng Disyembre, 1987 inaasahan ng lahat na makakarating ito sa paroroonan nito. Ang barkong pampasahero na rehistrado sa Pilipinas ay bumibiyahe Tacloban, Maynila 2 beses linggo. Bagaman pinakamalaking trahedya sa dagat ang paglubog ng Doña Paz sa panahon ng kapayapaan, isa rin ito sa mga hindi masyadong kilalang trahedya hanggang ngayon. Sa biyahe, ang Inter-Island Passenger Ferry ay bumangga sa isang oil tanker na pag-aari ng Pilipino, ang MT Vector, sa Dumali Point malapit sa isla ng Marinduque. Ang oil tanker ay papunta mula Bataan patungong Masbate. Sakay ang 1,041 tonelada ng gasolina at mga produktong petrolyo para sa Caltex Philippines. Hindi na nakarating sa destinasyon ang ferry at oil tanker. 24 na pasahero lang mula sa ferry at 2 crew ng oil tanker ang nakaligtas at nakapagkwento sa trahedyang gabing iyon. Dahil walang nakaligtas sa crew ng Doña Paz at iniulat na natutulog ang 2 crew ng Vector sa oras ng banggaan, salaysay lang ng mga survivors ang makakatulong sa pag-alam ng sanhi ng trahedya. Tinatayang 16 na milyong tagapulo ang bumibiyahe sa pagitan ng humigit kumulang 7,000 isla sa Pilipinas bawat taon, kaya ferry ang pinakamatipid na paraan ng paglalakbay para sa marami. Ayon sa mga ulat, kilala na ang siksikan sa mga pampasaherong ferry sa bansa, ngunit mas dumala pa raw ito sa pagkakataong ito. 5 araw lang bago magpasko. Noong Disyembre 20, bumiyahe ang Doña Paz patungong Maynila kasama ang maraming taga-isla na sabik makapiling ang pamilya ngayong Pasko. Ayon sa mga saksi, ang barko na rehistradong magdala ng mahigit 1,500 pasahero ay umano'y nakatagilid na ng husto sa isang gilid nang umalis ito sa pantalan, na nagpapahiwatig na ito ay labisang karga. Umalis ang Doña Paz mula Leyte papuntang Maynila alas 6:30 ng umaga, inaasahang magdamag ang biyahe. Ayon sa paunang talaan ng barko, may sakay itong 1,473 na pasahero at 59 na tripulante. Sa kabilang banda, ayon sa mga nakaligtas, siksikan daw ang ferry. Isa sa mga nakaligtas, si Lutia Bascal, na kasama ang kanyang ama na si Salvador, ay nagsabi sa film crew ng National Geographic na parang ipis o langgam na siksikan ang mga pasahero sa ferry. Ayon sa kanya, may 4 o higit pang tao na nagsisiksikan sa pansamantalang higaan habang daan-daan ang nagtangkang mag-inhawahan sa sahig ng 3 palapag na ferry. Sa parehong dokumentaryo, isa pang nakaligtas, ang opisyal ng militar na si Lutgaro Nito ay nagsabi na siya at mga 1,000 sundalo ay sumakay sa huling sandali, kaya hindi sila naisama sa opisyal na talaan ng barko. Pinaniniwalaan din humigit kumulang 1,000 bata na wala pang 4 na taong gulang ayon sa tantiya ng mga nakaligtas ay hindi rin naisama sa talaan. Ibig sabihin, doble ang kinatayang bilang ng tao kaysa sa sinasabi, mahigit 3,000 ang sakay ng barko. Alas 10 ng gabi, maraming pasahero ang nagsisikap na makatulog dahil inaasahang dadaong ang barko sa Maynila ng alas 4:30 ng umaga. 6 na oras na lang ang layo. Ayon sa mga nakaligtas, maliwanag ang gabi at medyo maalong ang dagat habang binabaybay ng Doña Paz ang Tabla Strait. Si Salvador Bascal, ama ni Lutia, ay nasa itaas ng barko ng gabing iyon at nakita niyang may papalapit na ilaw ng barko sa ferry. Maya-maya ay napansin niyang masyadong malapit ang bangka at napagtanto niyang mababangga ito sa kanilang barko. Ang barkong iyon ay walang iba kundi ang 629 toneladang bakal na MT Vector na may kargang libu-libong bariles ng madaling magliyab na mga produktong petrolyo kasama ang 13 na tripulante nito. Ngunit kahit maganda ang visibility at kalmado ang dagat, sumalpok pa rin ang Vector sa kaliwang bahagi ng Doña Paz na nagdulot ng isang pagsabog na sumira sa engine room at main switchboard ng ferry. Sabi ng mga nakaligtas, mabilis kumalat ang apoy sa barko kaya maraming pasahero ang natrap at di na nakaabot sa deck. Pinaniniwala ang nagdulot ng blackout sa barko ang pagsabog na nagdulot ng kaguluhan at siksikan habang naguuna ang tumakas ang mga tao mula sa apoy at nakalalasong usok.
Ayon sa mga ulat, daang-daang pasahero na nakarating sa itaas na deck malapit sa railings ng barko ang tumalon sa dagat na kilala sa dami ng pating kaysa mamatay sa naglalagablab na apoy sa ferry. Hindi nila alam noon na ang sumabog na kargamento ang nagdulot ng pagsabog sa tanker na nagpaapoy agad sa dagat. Si Nito, opisyal ng militar, umano'y kabilang sa mga unang tumalon mula sa barko sa mismong banggaan. Sabi niya, sumabog ang dalawang barko matapos ang 1 minuto dahilan ng pag-apoy ng langis sa tubig. Si Aludia na tumalon sa dagat ay agad napansin na nagliliyab ito at tinanggap niyang malamang ay dun siya mamamatay. Ayon sa ulat, mabilis na lumawak ng ilang milya ang apoy sa tubig sa paligid ng mga barko lalo na nang palakasin ito ng hangin sa gabi. Habang tumatalon ang mga pasahero sa dagat, natuklasan nilang puno ng mga sunog na bangkay ng kapwa nila pasahero ang tubig sa paligid ng mga barko. Ayon kay Aludia, nahirapan siyang lumutang at napansin niyang umiinit ang tubig at pinakuluan ng buhay ang mga nakaligtas. Nang halos sumuko siya sa buhay, natagpuan siya ng ama niyang si Salvador. Nang hawakan siya ng ama niya, natuklap ang balat niya. Sabi ng dalawa, lumangoy sila ng higit 1 oras para makatakas sa mainit na tubig na sumusunog sa kanila. Sa kakaunting lakas na natitira para ipagpatuloy ang kanilang laban para mabuhay, iniyahon mula sa tubig ang dalawa ng isang kargamentong barko, ang Don Claudio na siyang nagligtas sa kanila at sa iba pang mga nakaligtas. Batay sa investigasyon at ulat ng mga nawawala, tinatayang mahigit 4,300 katao ang sakay ng ferry noong gabing yon. 24 na pasahero lang ang nakaligtas, kasama pa ang 2 tripulante ng oil tanker. Marami ang agad nilapatan ng lunas dahil sa 3rd-degree burns. May ilang nakaligtas na nagsabing nakita nilang natatanggal ang balat ng mga tao sa paligid. Noong 2012, lumabas na may 25 pala talagang nakaligtas sa Doña Paz nang ipaalam ito ni Valeriana Duma sa pamamagitan ng isang palabas sa telebisyon na tinatawag na Wish Ko Lang. 14 lang noon si Duma at hindi siya naisama ng mga opisyal, kaya siya ang pinakabatang nakaligtas. Mas mababa pa sa 2 oras bago tuluyang lumubog ang Doña Paz sa kanyang huling hantungan sa dagat. Sinabi ni Ainel Galang, 18 anyos noon sa mga reporter na tinupok ng apoy ang barko at 2 beses itong umikot bago tuluyang lumubog. Lumubog ang MT Vector 4 na oras matapos ang unang pagsabog. Base sa ulat, 8 oras matapos ang insidente, nalaman ng mga otoridad sa pandagat ng Pilipinas ang banggaan. Aabutin pa ng 8 oras bago magsimula ang magkakaugnay na search and rescue ng mga otoridad. Sa mga sumunod na araw, 207 na bangkay lamang ang napadpad sa mga baybayin ng Tabla Strait. Marami ang naniniwala na kaunti lang na-recover na bangkay dahil kilala ang lugar sa mga pating na kumakain ng tao. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto sa dagat na mas malamang na namatay ang mga pasahero ng ferry sa masisikip na lower deck na lugmok sa apoy at hindi na nakalabas papunta sa itaas na deck. Paano eksaktong nagbanggaan ang 2 barko? Ayon sa mga ulat na base sa salaysay ng mga saksi, malinaw ang gabi noon, ibig sabihin maganda ang visibility. May ilaw ang 2 barko at mabagal silang gumalaw noong oras na iyon. Ang Doña Paz ay 16 milya bawat oras ang takbo, habang 5 milya bawat oras lang ang vektor. Pinaniniwala ang napapalibutan ang mga barko na mahigit sa 11.5 parisukat na milya ng bukas na dagat, kaya may espasyo para makaiwas sa banggaan. Kaya ano nga ba ang nangyari nung gabing yon? Ayon kay ikalawang opisyal Reynaldo Tarife, isang nakaligtas na tripulante ng Vector, kulang sa tao ang barko. Wala ring lisensya si Kapitan Celso Abella at siya. May lisensya lang si Kapitan Abela bilang ikalawang opisyal, samantalang walang lisensya ang punong opisyal at punong inhinyero. Bukod dito, walang sertipiko ng inspeksyon ng Vector, kaya itinuring itong hindi karapat-dapat maglayag noon. Nalaman ng Board of Marine Inquiry na kailangan ng 2 tao para imaniobra ang manibela ng tanker dahil sa bigat nito na nagdulot ng sigsag na galaw papunta sa Doña Paz at posibleng nagpalito sa mga tripulante. Gayunpaman, kahit may malawak na espasyo para umiwas sa dagat, bakit hindi umiwas ang Doña Paz? Ayon sa mga pinirmahang salaysay ng mga nakaligtas, ang kapitan ng barko na si Usbio Nazareno ay di umano'y nanonood ng pelikula nung naganap ang banggaan. 2 pang matataas na opisyal ang naiulat na nakita umiinom ng beer.
Ayon kay Nito, isang nakaligtas na sundalo, nakipag-usap siya sa isang kapwa sundalo bago ang banggaan at binanggit na may party sa tulay ng barko kasama ang kapitan. Dagdag pa ni Nito, inisip ng sundalo na ibig sabihin nito ay malamang na isang apprentice mate ang nagmamaneho ng barko noong oras na yon. Bakit hindi nagradyo ang mga barko sa isa't isa? Batay sa investigasyon ng Board of Marine Inquiry, pasuna ang lisensya ng radyo ng Vector at peking lisensya naman ang dala ng Doña Paz. Sino ang dapat sisihin sa trahedya? Nalaman ng board na sanhi ng insidente ang sunod-sunod na paglabag sa kaligtasan sa parehong barko. Napatunayang may pananagutan ang mga may-ari ng Vector dahil hindi karapat-dapat maglayag ang barko at naglayag ito ng walang lisensya, tagamasid at kwalipikadong kapitan. Kalaunan, napatunayan ng board ang pananagutan ng operator at may-ari ng Vector na si Francisco Soriano at ng Vector Shipping Corporation at inalisan ng pananagutan ang mga may-ari ng Doña Paz, ang Supicio Lines, sa aksidente. Natuklasan ng Philippine Coast Guard na walang tripulante ng Doña Paz ang nasa pwesto ng magbanggaan, maliban sa isang apprentice na naiwang magbantay sa bridge ng barko. Walang gabay na ibinigay ang tripulante sa paglikas at lalong nahirapan dahil kulang at nakakandado ang life vest sa mga locker sa deck. Idinagdag ng mga abogado ng may-ari ng Vector na ang Doña Paz ay na-refurbish noong unang bahagi ng dekada 1980 kung saan nagdagdag ng 2 palapag pa sa barko upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Gayunpaman, ang sertipiko ng katatagan ng barko ay ibinigay noong 1980 at 80 base sa 2 palapag lang, hindi sa 4 na palapag nang lumubog ito. Ibig sabihin, hindi dapat nakalayag ang Doña Paz noong banggaan dahil hindi kasama sa sertipiko ng katatagan ang dagdag na 2 palapag. Itinatakda ng sertipiko ng katatagan na kayang bumalik sa balanse ng barko kapag may pagkiling dulot ng panlabas na salik tulad ng malakas na hangin o alon habang lumiliko. Alam natin mula sa mga salaysay ng mga saksi na ang barko ay nakatagilid na sa isang panig dahil sa sobrang dami ng tao na maaaring nakaapekto sa kakayahan ng barko na umiwas sa paparating na oil tanker. Ngunit tila, ang trahedya at dalamhati ay susunod kay Supicio Lines. Ang may-ari ng kumpanya ay sangkot sa 4 na aksidente sa barko na pumatay ng halos 5,000 katao sa loob ng 11 taon. Ang huling insidente noong 2008 ay nangyari nang lumubog ang Princess of the Star malapit sa isla ng Sibuyan na ikinasawi ng humigit kumulang 800 katao. Isang paggunita para sa mga biktima ng trahedya ang ginawa sa parke sa Katkat, Bologon, huling hintuan ng barko bago ang mapaminsalang biyahe. Ang Pietà Memorial, na ang ibig sabihin ay awa sa Italyano, ay nagbibigay ng lugar para parangalan ng mga pamilya at kaibigan ang mga biktima kahit walang libingan dahil maraming katawan ang hindi na-recover. Pinalitan ng Supicio Lines ang pangalan nito at ngayon ay Philippines Pan Asia Carrier Corporation na tumutok malang sa pagdadala ng kargamento. Panurin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Like at mag-comment para suportahan ang channel.